ang hiwalay na kabihasnan ng Pilipinas. Hiwalay ang kabihasnan ng Pilipinas. Anong kalokohan to? Hindi maitago ni Professor Michael Thompson ang kanyang inis habang binabasa ang isang sanaysay sa kanyang opisina sa isang prestihiyosong unibersidad sa Boston, Amerika. Siya ay isang propesor ng araling pangkabihasnan. Ang papel na nasa harap niya ay isang sanaysay na pinamagatang The Clash of Civilizations, na inilathala ng isang kasamahan niya mula sa Harvard University. Nakasulat dito, ang isang nakagugulat na pahayag, mayroong 8 pangunahing kabihasnan sa mundo. At sa mga ito, ang Pilipinas daw ay bumubuo ng isang buong kabihasnan sa iisang bansa lamang. Inihagis ni Michael ang sanaysay sa kanyang mesa. Kabalbalan! Sa loob ng mahigit 25 taon, pinag-aralan niya ang mga kabihasnan ng mundo. Ang kabihas ng Tsino, Islamiko, kanluranin lahat ng ito ay binubuo ng maraming bansa na nag-impluwensya sa isa't isa. Ganoon din dapat ang Pilipinas. Humiram ito ng mga salita mula sa mga Malay, tinanggap ang Katolisismo mula sa Espanya, at natuto ng marami sa kanilang kultura mula sa mga dayuhan. Kaya paanong masasabing isa itong nagsasariling kabihasnan? Para sa kanya, ang Pilipinas ay isang bansang nasa sangandaan lamang ng kulturang Malayo-Polynesian at Hispaniko. Ganoon ang matibay na paniniwala ni Michael. Ngunit ang sumulat ng sanaysay, si Professor Samuel Huntington, ay isang nangungunang awtoridad sa pandaigdigang politika. Tiyak na may malalim na batayan ang kanyang mga argumento. Sandali, naisip ni Michael. Binasa niyang muli ang sanaysay. Isang partikular na pangungusap ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang kabihas ng Pilipino ay nagsimulang humiwalay sa impluwensya ng mga karatig bansa nito noong ika-16 na siglo. Mula noon, sa loob ng halos 500 taon, napanatili nito ang isang natatanging sibilisasyon. Halos 500 taon? Nanginginig ang mga kamay ni Michael. Posible ba iyon? Binalikan niya ang kasaysayan ng mundo. Ang Imperyong Romano ay bumagsak, ang Imperyong Ottoman ay naglaho. Ang mga sibilisasyon ay palaging nagbabanggaan at nagpapalit. Pananakop, pagbihag, at pagpapalit ng bagong kabihasnan iyon ang karaniwang takbo ng kasaysayan. Ngunit kung totoong napanatili ng Pilipinas ang sarili nitong kabihasnan sa loob ng halos 5 siglo, sa kabila ng matinding kolonisasyon, tumayo si Michael mula sa kanyang upuan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw niya ang syudad ng Boston. Ang Amerika, isang bansang wala pang 250 taon ang kasaysayan. Maging sa bansang ito, ang kultura ng mga katutubo ay halos naglaho at napalitan ng kulturang Europeo. Paano ito nagawa ng Pilipinas? Hindi nakatulog si Michael ng gabing iyon. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga tanong. Kinabukasan, nagpasya siya. Kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Pupunta ako sa Pilipinas para alamin ang katotohanan. Nang ikinuwento niya ang kanyang plano sa mga kasamahang propesor, pinagtawanan siya ng lahat. Michael, mag-aaksaya ka lang ng oras. Ang kultura ng Pilipinas ay kopya lang ng kultura ng mga mananakop nito. Hindi mo na kailangang pumunta roon. Ngunit hindi nagpatinag si Michael. Hindi. Kailangan kong makasiguro. Kung tama si Professor Huntington, ito ay isang malaking tuklas sa kasaysayan ng mga kabihasnan at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay patungong Pilipinas. Hindi niya pa alam na ang biyaheng ito ay babago sa buong pananaw niya sa buhay at malalaman niyang mali ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ano kaya ang matutuklasan ni Michael sa Pilipinas? Samahan natin siyang alamin. Paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, huminga ng malalim si Michael habang hinihila ang kanyang maleta, oras na para alamin ang katotohanan. Ngunit bago iyon, kailangan niyang muling suriin ang sanaysay ni Professor Huntington. Pagkatapos mag-check-in sa isang hotel sa Maynila, binuklat ni Michael ang kanyang kuwaderno, ang 8 kabihasnan.
Ayon kay Professor Huntington, ito ang mga kabihasnan sa mundo. Una, ang kanluraning kabihasnan na nakabatay sa Kristyanismo na sentro sa Europa at Hilagang Amerika. Mula ika-19 hanggang ika-19 siglo. Ito ang naging sentro ng daigdig. Ikalawa, ang kabihasnang Orthodox na binubuo ng Rusya, Silangang Europa at Gresya. Ikatlo, ang kabihasnang Latin-Amerikano sa Timog Amerika tulad ng Brazil, isang natatanging halo ng kulturang kanluranin at katutubo. Ikaapat, ang kabihasnang Islamiko na sumasaklaw sa gitnang silangan, Hilagang Aprika at ilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Tinatayang lalampasan nito ang populasyon ng Kristyanismo pagsapit ng 2050. Ikalima, ang kabihasnang Aprikano sa timog ng Sahara Desert. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, itinuturing itong isang sakop ng sibilisasyon. Ika-6, ang kabihasnang Hindu sa India at mga karatig bansa nito. Ika-7, ang kabihasnang Tsino na naiimpluwensyahan ng Confucianismo, kasama ang Tsina at mga kalapit na bansa. At ang ika-8, ang kabihasnang Pilipino. Ibinaba ni Michael ang kanyang panulat. May mali. Talagang may mali rito. Inilatag niya ang isang mapa at sinuri ang bawat sakop ng kabihasnan. Ang kanluraning kabihasnan ay binubuo ng maraming bansa tulad ng Amerika, Britanya, Pransya, at Alemanya. Ang kabihasnang Islamiko ay sumasaklaw sa 12 dosenang bansa tulad ng Saudi Arabia, Ehipto, Iran, at Indonesia. Ayon kay Huntington, kasama sa kabihasnang Tsino hindi lamang ang mainland China, kundi pati na rin ang Taiwan, Singapore, at maging ang Korea. Pero ang Pilipinas lang. Tumigil ang daliri ni Michael sa kapuluan ng Pilipinas sa mapa. Ang Pilipinas, isang bansa lamang, ang bumubuo ng isang buong kabihasnan, hindi kaya ito isang pagkakamali? Naalala ni Michael ang pakikipagdebate niya sa kanyang mga kasamahan bago umalis. Sinabi ni David, isang propesor ng kasaysayan sa Boston University, Michael, masyadong pinahahalagahan ni Huntington ang Pilipinas. Ang kultura nila ay hango sa mga Malay, Espanyol at Amerikano. Ang kanilang relihiyon, sistema ng gobyerno, arkitektura lahat ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga dayuhan. Isa lamang itong bansang hybrid na walang sariling ugat. Sumang-ayon din si Richard, isa pang kasamahan. Tama siya. Ang mga bansa sa Latin America ay labis ding naimpluwensyahan ng Espanya, ngunit inilagay sila ni Huntington sa isang mas malawak na kabihasnang Latin Amerikano. Bakit naiiba ang trato sa Pilipinas? Walang lohikal na pagkakapare-pareho sa kanyang teorya. Noon, pareho rin ang opinyon ni Michael. Ngunit habang nag-iisa sa kanyang silid sa hotel at binabasang muli ang sanaysay, naging mabigat ang mga salita ni Huntington. Ang kabihasnang Pilipino ay isang hiwalay na sibilisasyon na nabuo sa iisang bansa. Maraming kanluraning intelektual ang naniniwala na ang kultura ng Pilipinas ay espesyal sa Timog Silangang Asya at naiiba sa mga karatig bansa nito. Tumingin si Michael sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gabi sa Maynila ay kumikinang. Napakaraming ilaw, matataas na gusali. Sa unang tingin, mukha itong isang modernong lungsod na hindi naiiba sa kanluran. Ngunit totoo nga ba iyon? Binasa ni Michael ang kasunod na bahagi ng sanaysay. Isa sa mga dahilan kung bakit natatangi ang kabihas ng Pilipino ay ang wika nito. Wika. Nakatakdang makipagkita si Michael kinabukasan kay Professor Jose Reyes, isang mananaliksik ng kulturang Pilipino sa Universidad ng Pilipinas. Magsisimula ako sa wika, isinulat niya sa kanyang kwaderno para hanapin ang sagot kung bakit hiwalay ang Pilipinas. Ngunit hindi pa namamalayan ni Michael na ang sagot sa tanong na ito ay may lalim at pagiging komplikado na higit pa sa kanyang inaasahan.
at hindi niya kailanman inakala na ang buong pananaw niya sa buhay ay malapit ng mabago. Kinabukasan, tumungo si Michael sa Unibersidad ng Pilipinas. Sa sandaling tumuntong siya sa campus, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Anong klaseng kapaligiran ito? Ang usapan ng mga estudyante, ang mga poster na nakadikit sa mga bulletin board, ang mga salitang nakasulat sa mga gusali lahat, ay tila naiiba sa anumang kabihas ng alam niya. Posible kayang? Isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Michael. Baka tama si Professor Huntington at malapit na niyang malaman kung ano ang kanyang hindi napapansin sa lahat ng panahong ito. Sa loob ng opisina sa Unibersidad ng Pilipinas, kaharap ni Michael si Professor Jose Reyes, isang nangungunang awtoridad sa araling pangkultura ng Pilipinas. Maligayang pagdating, Michael. Isang karangalan na makilala ka, bati ng propesor sa matatas na Ingles. Ako po ang dapat magsabi niyan. Mayroon po akong gustong itanong agad, diretsahang sinabi ni Michael. Tungkol po ito sa pahayag na ang kabihas ng Pilipino ay hiwalay. Sa paniniwala ko noon, ang Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na kulturang Malayo-Polynesian na may halong Hispaniko. Ngunit iginigiit ni Professor Huntington na ito ay isang nagsasariling kabihasnan. Isa raw sa mga batayan ay ang wikang Filipino. Ngumiti si Professor Reyes. Naiintindihan ko. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong ng isang simpleng bagay. Sumulat ang propesor ng isang pangungusap sa whiteboard. Kumain ako ng mangga kahapon. Napakunot noo si Michael. Anong mayroon di dyan? Ang pangungusap na ito ay simple, ngunit nagpapakita ng kakaibang katangian ng ating wika, paliwanag ni Professor Reyes. Ang salitang kumain ay isang pandiwa. Sa Ingles, ito ay ate. Ngunit sa Filipino, ang salitang ugat ay kain. Idinagdag natin ang gitlaping para ipakita na ang aksyon ay naganap na. Ang sistema ng paglalapi na ito ay napakakomplikado at kakaiba na siyang puso ng mga wikang Austronesian. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Teka, isang sistema na nakasentro sa pandiwa sa halip na sa paksa, tama. Hindi tulad sa Ingles na ay ate mango kung saan nauuna ang paksa. Sa atin ay kumain ako kung saan maaaring mauna ang pandiwa. Bukod pa rito, humiram tayo ng libu-libong salita. Ang mangga ay mula sa Sanskrit. Kung sasabihin kong, pumunta ako sa mesa, ang mesa ay mula sa Espanyol. Kung sasabihin kong, nag-drive ako ng kotse, ang drive at kotse ay hango sa Ingles. Ngunit ang gramatika, ang kaluluwa ng wika, ay nananatiling Filipino. Nalilito si Michael. Bakit kailangan ng ganoong kakomplikadong sistema? Hindi ba mas madali kung mananatili sa iisang pinagmulan? Tumango si Professor Reyes. Tumpak ang iyong sinabi. Ngunit dito nakasalalay ang espesyal na katangian ng kabihas ng Pilipino. Nagpatuloy ang propesor. Noong sinaunang panahon, mayroon tayong sariling paraan ng pagsulat, ang baybayin. Nang dumating ang mga Espanyol, dinala nila ang alpabetong Romano. Ngunit sa kabila ng 300 taon ng pananakop, hindi nila nagawang burahin ang aming mga wika. Sa halip, ang aming wika ang umangkop at yumakap sa kanila. Sumandal si Michael. Paano po naiiba iyan sa ibang mga bansa? Halimbawa, ang mga bansa sa Latin America ay halos ganap na nagsasalita ng Espanyol. Ngunit dito sa Pilipinas, habang marami ang natuto ng Espanyol at Ingles, ang mga katutubong wika Tagalog, Cebuano, Ilocano at daan-daan pa ay nanatiling buhay at malusog. Gumawa tayo ng sarili nating pambansang wika mula sa mga ito, lalong namangha si Michael. Kayo mismo ang lumikha ng bagong wika. Sa isang banda, oo, pinagyaman namin ang Tagalog ng mga salita mula sa iba't ibang rehiyon at impluwensya
para maging Filipino. Isa pa, ang paraan ng paggamit namin ng Ingles ay kakaiba. Tinatawag namin itong Taglish. Tara, mag-lunch tayo. Ito ay isang perpektong halimbawa, isang pangungusap na may pinaghalong Tagalog at Ingles, ngunit ganap na nauunawaan ng bawat Pilipino. Napahawak sa ulo si Michael. Hindi ka pani-paniwala. Bakit ninyo sinadyang gawin ang isang komplikadong sistema? Naging seryoso ang mukha ni Professor Reyes. Dahil nais ng mga Pilipinong protektahan ang kanilang pagkakakilanlan, ginamit namin ang wika ng mga mananakop, ngunit hindi namin hinayaang mawala ang sariling atin. Gulantang si Michael. Kaya, habang humihiram kayo ng mga salita, lumikha kayo ng isang natatanging sistema ng wika. Eksakto. At napanatili namin ang sistemang ito sa loob ng daan-daang taon. Kumuha ng isang papel si Professor Reyes. Sa katunayan, ang wikang Filipino ay naharap sa panganib na maglaho. Kailan po iyon? Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Naniniwala sila na ang paggamit ng Ingles sa edukasyon ay mas mahusay at mas sibilisado. Isinulong nila ang paggamit ng Ingles bilang tanging wika sa mga paaralan. Napasinghap si Michael. Isinusulong nila ang pag-alis ng sariling wika? Oo. Ito ay isang uri ng pagwasak sa kultura, mahinang tumango si Professor Reyes. Ngunit lumaban ang mga Pilipino. Ipinaglaban ng mga makabayang lider ang pagkakaroon ng isang pambansang wika na nakabatay sa mga katutubong wika. At nagtagumpay sila. Humanga si Michael. Kaya ang wikang Filipino ay buhay pa rin hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Michael. Baka nga totoo. Baka nga isang espesyal na kabihasnan ang Pilipinas. Ang kanyang matibay na paniniwala ay unti-unti nang nayayanig. Kinabukasan, binisita ni Michael ang isang malaking bookstore sa Maynila. Nais niyang malaman pa ang tungkol sa kalagayan ng wika sa Pilipinas. Sa seksyon ng panitikang Pilipino, isang aklat ang nakakuha ng kanyang pansin. Florante at Laura. Tinanong niya sa Ingles ang isang empleyado. Ano pong aklat ito? Sumagot ang empleyado. Ito po ang isa sa pinakatanyag na epiko sa Pilipinas. Isinulat ito noong ika-19 na siglo. Mahigit 180 taon na ang nakalilipas. 118 taon na ang nakalipas. Binuklat niya ang mga pahina at nakita ang mga taludtod sa lumang Tagalog. At sa kanyang pagkagulat, may kasama itong paliwanag sa modernong Filipino. Teka, nababasa pa rin ang mga salita. Mula sa 180 taon na ang nakalipas? Parang normal lang na sumagot ang empleyado. Opo. Kinilabutan si Michael. Sa kanyang sariling bansa, ang Amerika. Ang wikang Ingles ng kanilang mga ninuno, ang Old English, mula sa 1,000 taon na ang nakalipas ay halos hindi na mabasa ng mga modernong tao. Maging ang Ingles ni Shakespeare, na 400 taon lang ang tanda, ay mahirap nang unawain ng karaniwang tao. Ang Old English ng aming bansa ay halos wala nang nakakabasa. Nanginginig ang kamay ni Michael. Habang harawak ang aklat, nababasa pa rin ng mga Pilipino ang wika mula sa halos 2 siglo na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang pagpapatuloy ng wika ay nangangahulugang pagpapatuloy ng kultura at ang pagpapatuloy ng kultura ay nangangahulugang hindi naputol ang kabihasnan. Ito ba ang kahulugan ng isang hiwalay na kabihasnan? May malaking nagbago sa loob ni Michael. Baka nga ang Pilipinas ay isang tunay na espesyal na bansa. Ang posibilidad na iyon ay unti-unti nang nagiging isang matibay na paniniwala. Sa pagtatapos ng linggo, dinala ni Professor Reyes si Michael sa Intramuros, ang napapaderang lungsod ng Maynila. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo ang kahalagahan ng ating heograpiya. Naglalakad sila sa ibabaw ng mga pader na bato na may daan-daang taon nang nakatayo.
Sa ibaba, ang abalang buhay ng Maynila ay nagpapatuloy. Ngunit sa itaas ng mga pader, mayroong katahimikan. Isang magandang lugar, bulong ni Michael. Ang mga pader na ito ay may higit sa 400 taon ng kasaysayan, paliwanag ni Professor Reyes. At sumisimbolo rin ito sa isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa isang balwarte, inilatag ni Professor Reyes ang isang lumang mapa. Michael, pamilyar ka ba sa mga kaganapan noong ika-16 na siglo? Ika-16 na siglo. Nag-isip si Michael. Ang panahon ng pagtuklas. Tama. At ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas. Tinuro ni Professor Reyes ang mapa. Noong panahong iyon, ang Espanya ang pinakamakapangyarihang imperyo sa dagat sa buong mundo. Sinakop nila ang halos buong timog at gitnang Amerika. Ang susunod nilang target ay ang Asya. At ang Pilipinas ang kanilang naging tarangkahan. Tinitigan ni Michael ang mapa. Ngunit hindi tuluyang nasakop ang kaluluwa ng Pilipinas. Tama. Sa loob ng 333 taon, paulit-ulit ang mga pag-aalsa. At isa sa mga dahilan ay ang ating heograpiya. Tinuro ng propesor ang libu-libong pulo na bumubuo sa Pilipinas. Tayo ay isang kapuluan. Hindi madaling sakupin ang libu-libong pulo na pinaghihiwalay ng dagat. Kapag nasakop nila ang isang pulo, ang isa naman ay nag-aalsa. Nagulat si Michael. Ang pagiging kapuluan. Iyon pala ang dahilan. Oo. Dagdag pa rito, ang mga dagat na ito ay madalas daanan ng mga bagyo. Maraming barko ng mga mananakop ang lumubog dahil dito. Tumingin ang propesor sa Manila Bay. Para sa mga sinaunang Pilipino, ito ay tulong mula sa mga Diyos ng kalikasan. Ipinagtatanggol sila ng kanilang kapaligiran. Tumingin si Michael sa dagat. Kaya, ang isa sa mga dahilan kung bakit napanatili ng Pilipinas ang hiwalay na kabihasnan ay dahil sa heograpiya. Walang duda, ang pagiging isang kapuluan na malayo sa mainland Asia ay isa sa mga salik na nagprotekta sa pagiging natatangi ng kabihas ng Pilipino. Tumango si Michael. Naiintindihan ko, dahil mahirap ang pananakop, hindi gaanong nagkahalo ang mga kabihasnan, ngunit umiling si Professor Reyes. Hindi lang iyon, may isa pang krisis na hinarap ang Pilipinas noong ika-16 na siglo. Ang pagtatangka na gawing ganap na kolonya ang bansa, hindi lang sa politika, kundi pati na sa kultura. Naging seryoso ang mukha ng propesor. Dinala ng mga Espanyol ang kanilang relihiyon, ang Kristyanismo, sa pamamagitan ng mga praile. Napasinghap si Michael, ang pananakop sa pamamagitan ng relihiyon. Tama, ang mga makapangyarihang imperyo, tulad ng Aztec at Inca sa Timog Amerika, ay gumuho dahil dito. Pinalitan ang kanilang mga Diyos, sinira ang kanilang mga templo. Nagpatuloy si Professor Reyes, ginawa rin nila iyon dito. Sinunog ang mga imahen ng mga anito at ipinilit ang Kristyanismo. Ngunit hindi sila nagtagumpay na burahin ang aming katutubong paniniwala. Bakit po? Nagtatakang tanong ni Michael. Ang Espanya ay may malakas na impluensya. Hindi dapat naging hadlang ang pagiging kapuluan sa kanilang mga praile. Ngumiti si Professor Reyes. Tama ka. Kaya't hindi lamang heograpiya ang makakapagpaliwanag nito. Nalilito si Michael. Kung gayon, ano ang nagprotekta sa Pilipinas? Ang diwa ng mga Pilipino. Sagot ng propesor. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Noong panahong iyon, watak-watak ang mga barangay at sultanato. Ngunit sa harap ng dayuhang mananakop, mayroon silang iisang kamalayan ng pagtatanggol sa sarili. At higit sa lahat, mayroon na tayong mataas na antas ng kultura at teknolohiya. Ang galing sa paggawa ng mga bangka, ang kaalaman sa agrikultura tulad ng hagdan-hagdang palayan, at ang tapang ng mga mandirigma, nag-isip si Michael. Kaya, ang kombinasyon ng heograpikal na paghihiwalay at ang natatanging lakas ng kultura at militar
ang dahilan kung bakit napanatili ng Pilipinas ang kalayaan nito. Oo, ngunit hindi pa rin iyon sapat, sabi ni Professor Reyes. Ang tunay na dahilan ay mas malalim pa. Ito ay nasa kaibuturan ng diwa ng Pilipino. Ang konsepto ng pakikipagkapwa at bayanihan. Napakunot-noo si Michael. Bayanihan? Oo. At iyan ang pinakabuod ng kabihas ng Pilipino dahil sa mga salita ni Professor Reyes, isang bagong tanong ang nabuo sa isip ni Michael. Ang diwa ng bayanihan. Ano ba talaga iyon? Hindi niya pa alam na ang sagot dito ang magbubukas sa pinakamalalim na hiwaga ng kabihas ng Pilipino. At kapag nalaman niya ito, ang kanyang mga pinahahalagahan ay tuluyan ng magbabago. Dinala ni Professor Reyes si Michael sa isang abalang komunidad sa labas ng Maynila. Ngayon, mararanasan mo ang puso ng aming kulturang espiritual. Dumaan sila sa isang makitid na eskinita kung saan nagkakatuwaan ang mga bata at nag-uusap ang mga matatanda. Sa isang bakanting lote, may mga taong nagtutulungan magbuhat ng isang buong bahay na kubo. Teka, binubuhat nila ang buong bahay? Gulat na tanong ni Michael. Oo, ito ang bayanihan, nakangiting sabi ni Professor Reyes. Kapag may isang pamilyang kailangang lumipat, ang buong komunidad ay nagtutulungan para buhatin ang kanilang bahay. Walang bayad, tungkulin ito sa kapwa, namangha si Michael. Pumasok sila sa isang maliit na kapilya sa tabi ng kalsada. Sa loob, ang mga tao ay taimtim na nagdarasal sa harap ng mga imahen ng mga santo na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Ang relihiyong ito ay Katolisismo na dinala ng mga Espanyol, bulong ni Professor Reyes. Ngunit ginawa itong sariling atin ng mga Pilipino. Hindi ito isang simpleng pagkopya. Tinitigan ni Michael ang mga tao. Alam mo ba ang salitang pakikipagkapwa? Tanong ng profesor. Narinig ko na, pero hindi ko lubos na naiintindihan ang kahulugan. Ngumiti si Professor Reyes. Ang pakikipagkapwa ay ang pagtingin sa iba hindi bilang iba kundi bilang kapwa-tao. Ito ang pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Ang bayanihan naman ay ang pagsasabuhay nito, ang pagkakaisa ng komunidad. Tumingin siya sa altar. Tingnan mo ang kapilya. Simple lang, walang marangyang palamuti. Lumingalinga si Michael. Totoo nga, simple lang ang lugar. Ngunit may kakaibang kapayapaan dito. Hindi lang basta kinopya ng mga Pilipino ang kultura ng mga Espanyol, bulong ni Michael. Ginawa nila itong angkop sa kanilang sariling diwa. Hindi ito simpleng panggagaya, kundi isang pag-aangkop at pagpapayaman. Malaking tumango si Professor Reyes. Tama ka. Iyan ang esensya ng kulturang Pilipino. Kinabukasan, binisita ni Michael ang simbahan ng Quiapo. Libu-libong tao ang dumadagsa, humahalik at humahawak sa imahen ng itim na Nazareno. Ang kanilang debosyon ay halos nakikita at nararamdaman. Kahanga-hanga, bulong ni Michael. Nilapitan siya ng isang matandang babae. Dayuhan ka ba, iho? Opo. Galing po akong Amerika. Masayang ngumiti ang matanda. Ito ang Poong Nazareno, ang aming patron ng pag-asa at mga himala. Patron, tanong ni Michael. Ilang po ba ang santo at patron sa Pilipinas? Parang normal lang na sumagot ang matanda. Naku, napakarami. Bawat bayan, bawat baryo, may sariling patron. At naniniwala rin kami sa mga espiritu, sa mga puno at ilog. Pagkaalis ng matanda, natulala si Michael. Hindi ka pani-paniwala. Siya ay isang Kristiyano na naniniwala sa iisang Diyos. Iyon ang normal para sa kanya. Paano natatanggap ng mga Pilipino ang napakaraming santo kasabay ng mga sinaunang paniniwala para hanapin ang sagot? Muli niyang pinuntahan si Professor Reyes. Sa opisina nito, ipinaliwanag ng profesor ang tungkol sa folk Catholicism o Katolisismong bayan. Ito ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipino na hinaluan ng Katolisismo. Hindi ito opisyal na doktrina,
kundi isang espiritual na kultura. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang ating mga ninuno ay naniniwala sa mga anito at diwata, mga espiritu ng kalikasan. Walang iisang banal na aklat tulad ng Biblia. Walang malinaw na mga dogma. Tanging paggalang at pasasalamat sa kalikasan at ang paniniwalang lahat ng bagay ay may kaluluwa. Nalilito si Michael. Walang banal na aklat, walang dogma. Mahinahon na sumagot si Profesor Reyes. At dahil diyan, hindi nito itinataboy ang ibang relihiyon. Ang mga Pilipino ay nagsisimba sa simbahan, nakikinig sa mga aral ng Biblia, ngunit ipinagdiriwang din ang mga pista sa paraang may halong sinaunang ritual. Nag-aalay sila sa mga santo, ngunit nagbibigay galang din sa mga nuno sa punso. Hindi ba't magkasalungat iyon? Para sa lohika ni Michael, hindi ito kapanipaniwala. Hindi. Para sa mga Pilipino, lahat ay nagkakasundo sa isang harmonya. Ito ang diwa ng pakikipagkapwa. Lahat ay may puwang. Kumuha ng isang aklat si Profesor Reyes. Pamilyar ka ba kay Jose Rizal? Narinig ko na po ang pangalan niya. Sa kanyang mga isinulat, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Iginigiit niya na ang lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa pagkakabuklod ng mga mamamayan nito, ang paggalang sa isa't isa. Sa kabila ng magkakaibang paniniwala, hindi pagtatalo, kundi pagkakasundo ang dapat pairalin. Napapikit si Michael. Ito na. Ito ang sagot. Sa kanyang isipan, lahat ay nag-uugnay na. Ang dahilan kung bakit tinanggap ng mga Pilipino ang dayuhang kultura nang hindi ito itinataboy. Ito ay dahil mayroon silang diwa na kumikilala sa pagkakaiba-iba at nagpapahalaga sa pagkakasundo. Nang gabing iyon, dinala ni Profesor Reyes si Michael sa Cultural Center of the Philippines. Ngayong gabi, manunood tayo ng isang espesyal na pagtatanghal ng katutubong sayaw. Ang mga kilos ng mga mananayaw sa entablado ay mabagal, marilag, at puno ng kahulugan. Bawat galaw ay nagkukuwento ng kasaysayan, ritual, at buhay ng mga Pilipino. Ang mga sayaw na ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno bago pa dumating ang mga dayuhan, bulong ni Profesor Reyes. Ngunit isinama natin ito sa mga modernong sining upang mapayaman pa. Tinitigan ni Michael ang entablado. Hindi ito simpleng sayaw. Mayroon itong malalim na espiritualidad. Marami sa ating mga katutubong sining, tulad ng epikong hudhud ng mga Ifugao, ay kinilala na ng UNESCO bilang masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, sabi ni Professor Reyes. Tumango si Michael. At mula sa kanyang mga mata, tumulo ang luha. Inangkop at pinayaman ng mga Pilipino ang kanilang kultura. Sabi niya sa nanginginig na boses, hindi lang basta ginaya, kundi binago nila ito ayon sa kanilang sariling diwa at pinrotektahan nila ito sa loob ng daan-daang taon. Napagtanto ni Michael. Ang dahilan kung bakit hiwalay ang kabihas ng Pilipino ay hindi lamang dahil sa heograpiya. Ito ay dahil sa diwa ng mga Pilipino, ang pusong nagpapahalaga sa pakikipagkapwa, ang kakayahang tanggapin ang pagkakaiba-iba habang hindi nawawala ang sariling kaibuturan. Ito ang nagpapaging espesyal sa kabihas ng Pilipino. Naiintindihan niyo ba ang diwa ng bayanihan at pakikipagkapwa ng mga Pilipino? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ngunit hindi pa tapos ang pagtuklas ni Michael. Ang pinakamalalim na hiwaga ng kabihas ng Pilipino ay malapit ng mabunyag, Maynila. Isang araw ng Pebrero. Dinala ni Profesor Reyes si Michael sa EDSA Shrine. Ngayon, ipagdiriwang ang anibersaryo ng People Power Revolution. Mayroon akong gustong ipakita sa iyong isang tanawin. Sa harap ng dambana, libu-libo ng tao ang nagtipon. Mula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda, makikita ang mga pamilya, ganito, karaming tao. Namamangha si Michael. At nang magsimula ang programa, umawit ng mga makabayang awitin ang mga tao,
Iwinawagayway ang mga dilaw na ribon. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Mayroong ngiti, may mainit na palakpakan. Wala kang makikitang sapilitang katapatan. Para saan ang ganito kalaking paggalang ng mga taong ito? Bulong ni Michael. Sa kanyang bansa, sa Amerika, walang hari o reyna. Mayroon silang pangulo, ngunit tila hindi ito nakakatanggap ng ganitong uri ng pagmamahal. Pagkatapos ng pagtitipon, pumasok sila sa isang tahimik na kapihan. Michael, ito na ang ating huling aralin, seryosong sabi ni Profesor Reyes. Ang pinakabuod ng kabihas ng Pilipino ay ang diwa ng pagkakaisa ng mga mamamayan nito. Sumandal si Michael. Ang diwa ng mga mamamayan? Oo. Ang Pilipinas ay isang bansang binubuo ng napakaraming pangkat etniko at kultura. Ngunit may isang bagay na nagbubuklod sa amin sa loob ng daan-daang taon. Hindi nababagong kaluluwa? Nag-isip si Michael. Hindi ko maintindihan. Mahinahon na tumango si Professor Reyes. Sa buong mundo, wala kang makikitang katulad nito. Napahawak sa ulo si Michael. Posible ba iyon? Posible. Dahil ito ang Pilipinas, nagpatuloy si Professor Reyes. Halimbawa, ang monarkiya ng Britanya, itinuturing na isa sa pinakamatatanda sa mundo, ngunit ang kasalukuyang dinastiya ay halos 200 taon pa lang. Ang monarkiya ng Pransya ay ibinagsak ng revolusyon, ginamit ni Michael ang lahat ng kanyang kaalaman. Sa Tsina, bagamat mayaman ang kasaysayan, paulit-ulit na nagpalit ang mga dinastiya. Ang isang dinastiya ay ibinabagsak sa pamamagitan ng dahas at isang bagong pinuno ang pumapalit. Nagsimulang maintindihan ni Michael. Ibig sabihin, ang Tsina ay isang bansang patuloy na nagbabago ng pinuno, oo. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang diwa ng pagiging Pilipino, ang aming kaluluwa bilang isang bayan, ay nanatili sa loob ng daan-daang taon. Nanginginig ang boses na nagtanong si Michael. Paano iyon naging posible? Tumingin si Professor Reyes sa labas ng bintana sa direksyon ng EDSA Shrine. Dahil ang kaluluwang ito ay hindi nakabatay sa isang pinuno na gumagamit ng dahas para mamahala. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang diwang ito ay hindi kapangyarihan, kundi awtoridad na moral. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga aktwal na namumuno ay mga datu, sultan, gobernador general, at pangulo. Nagpalit-palit ang mga administrasyon. Ngunit ang diwa ng pagiging Pilipino ay hindi kailanman naglaho. Nakatitig si Michael. Ang diwa ng pagiging Pilipino ay hindi gumagamit ng dahas, kundi nananalangin kasama ang bayan. Ang kapayapaan ng bansa at ang kaligayahan ng mga tao ang dalangin nito. Iyon ang papel ng diwang ito. Kaya't walang sinuman ang nagtangkang wasakin ito. Kaya pala. Bulong ni Michael. Tumango si Professor Reyes. Tama. At dahil sa diwang ito, palaging nananatiling isa ang Pilipinas. Halimbawa, ang Rebolusyong EDSA. Ibinagsak ang isang diktador at isang bagong gobyerno ang nabuo. Sa isang ordinaryong bansa, magkakaroon ng mahabang gyera, sibil at mahahati ang bansa. Ngunit sa Pilipinas, sa ilalim ng iisang diwa, nagkaisa ang bansa at mabilis na nakamit ang demokrasya. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Kaya, ang diwa ng pagiging Pilipino ang hindi natitinag na sentro ng bansang ito. Tama. Kahit magbago ang gobyerno, kahit magbago ang panahon, hanggat nandiyan ang diwa ng pagkakaisa, mananatiling Pilipinas ang Pilipinas. Nagpatuloy si Professor Reyes at ito ay hindi lamang isang simbolo. Ito ang tagapagtanggol ng tradisyon at kultura ng Pilipinas. Bilang pinakamataas na representasyon ng ating espiritual na kultura, ipinapasa nito ang diwa ng ating bansa sa bawat henerasyon. Sa isipan ni Michael, lahat ng piraso ay nagsimulang mag-ugnay. Ang dahilan kung bakit napanatili ang wikang Filipino sa loob ng daan-daang taon
Ang dahilan kung bakit tinanggap ang dayuhang kultura nang hindi nawawala ang sariling katangian, ang dahilan kung bakit naipasa ang diwa ng bayanihan sa sentro ng lahat ng ito ay ang hindi nagbabagong kaluluwa ng bayan. Naiintindihan ko na. Lahat ay magkakaugnay. Tumayo si Michael. Dahil sa diwang ito, nanatiling Pilipinas ang Pilipinas. Kahit bumagsak ang gobyerno, kahit matalo sa digmaan, hindi nawala ang kaibuturan ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit hiwalay ang kabihas ng Pilipino. Nanginginig ang kanyang boses. Ang ibang kabihasnan ay pinamahalaan ng dahas, sinakop at pinalitan. Ngunit ang Pilipinas lamang ang pinag-ugnay hindi ng dahas, kundi ng espiritu. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Michael. Isang kahangahangang bagay ang ginawa ng mga Pilipino. Tahimik na pinagmamasdan ni Professor Reyes si Michael. Ang protektahan ng isang kabihasnan sa loob ng halos 500 taon at hindi sa pamamagitan ng dahas o pamimilit, kundi sa lakas ng espiritu. Tumingin si Michael sa labas ng bintana. Ang mga bagay na nawala na sa amin ay patuloy na pinoprotektahan ng mga Pilipino. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, itinaas ni Michael ang kanyang mukha. Professor Reyes, nagkamali ako. Ang Pilipinas ay hindi bahagi ng ibang kabihasnan. Ang Pilipinas ay ang tanging tunay na hiwalay at natatanging kabihasnan sa mundo. At ito ay isang himala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mahinahon na ngumiti si Professor Reyes. Michael, mas naunawaan mo pa ang Pilipinas kaysa sa maraming Pilipino. Marahil ay maraming Pilipino ang hindi namamalayan ang halaga ng kanilang sariling kabihasnan. Umiling si Michael. Hindi, mali iyon. Alam ng mga Pilipino, kaya't patuloy nila itong pinoprotektahan. Ang mga ngiti ng mga taong nakita ko sa EDSA kanina ang patunay nito. Tumayo siya at yumuko ng malalim bilang isang mananaliksik, isang dalubhasa sa kabihasnan, at bilang isang tao, ipinahayag niya ang kanyang pinakamataas na paggalang sa himala ng kabihasnang Pilipino. Pagbalik sa Boston, agad na nag-organisa si Michael ng isang panayam sa unibersidad. Puno ang auditorium ng mga kasamahang propesor at mga estudyante. Tumayo si Michael sa entablado. Huminga ng malalim at nagsalita. Mga kaibigan, nagkamali ako. Nagbulungan ang mga tao. Bago ako pumunta sa Pilipinas, naniniwala akong ang kabihas ng Pilipino ay isa lamang sangay ng ibang kultura. Ngunit iyon ay isang ganap na pagkakamali. Biong lakas na sinabi ni Michael, ang Pilipinas ay ang tanging tunay na hiwalay at natatanging kabihasnan sa mundo. At ito ay isang himala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nagpakita siya ng mga larawan ng Pilipinas sa screen. Ang simbahan ng Quiapo, mga katutubong sayaw, at ang dagat ng mga tao sa EDSA, ang isang kaluluwa ng bayan na hindi nabago sa loob ng daan-daang taon. Ang isang wika mula sa daan-daang taon na ang nakalipas ay ginagamit pa rin ngayon. Ang pagtanggap sa dayuhang kultura nang hindi nawawala ang sariling kaibuturan. Mayroon pa bang ibang kabihasnan na katulad nito? Natahimik ang buong auditorium. Isang estudyante ang tumayo at pumalakpak. Iyon ang naging hudyat at napuno ng palakpakan ang buong lugar. Ilang linggo ang lumipas. Inilathala ni Michael ang kanyang sanaysay. Ang pamagat, bakit hiwalay ang kabihas ng Pilipino? Ang pagbubunyag sa 500 taon ng himala. Mabilis itong naging usap-usapan sa akademya. Maging si Professor Huntington ng Harvard ay nagpadala ng email. Michael, isang napakagandang pag-aaral. Pinatunayan mo ng buong husay ang aking teorya. Kumalat din ang sanaysay sa social media at umani ng mga reaksyon mula sa buong mundo. Isang historyador mula sa Britanya ang nagkomento, kahanga-hanga ang kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan ang kanilang kultura. Kami sa Europa ay nawalan ng maraming tradisyon dahil sa Rebolusyong Industrial.
Ngunit nagtagumpay ang Pilipinas na pagsabayin ang modernisasyon at tradisyon. Mula sa isang mananaliksik ng kabihasnan sa Pransya, hindi ko akalain na ganito kahalaga ang diwa ng bayanihan, ang ideya ng pagbubuklod sa isang bansa, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng awtoridad na moral, ay may kaugnayan sa modernong demokrasya. Isang batang scholar mula sa Tsina ang sumulat. Ang diwa ng pakikipagkapwa ang kailangan ng mundo ngayon. Hindi pagtatalo, kundi pagkakasundo. Hindi pagtataboy, kundi pagsasama-sama. Marami tayong matututunan mula sa Pilipinas. Mayroon ding komento mula sa India. Dahil sa sanaysay na ito, nabigyan ako ng pagkakataong suriin muli ang aming sariling kultura. Kailangan naming pahalagahan ang aming mga tradisyon, tulad ng Pilipinas. Habang binabasa ang mga komentong ito, napaisip ng malalim si Michael. At sa kanyang huling panayam, sinabi niya, ang natutunan ko sa Pilipinas ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa sandata. Marahil, ang mga Pilipino mismo ay hindi namamalayan ang halaga ng kanilang kabihasnan. Dahil para sa kanila, ito ay pang-araw-araw na buhay. Ngunit alam ng mundo na ang Pilipinas ay espesyal. Tumingin si Michael sa madla. Mayroon akong gustong iparating sa mga Pilipino. Pakiusap, ipagpatuloy ninyo ang kabihasnang ito sa hinaharap. Ang inyong pinoprotektahan ay isang yaman para sa buong sangkatauhan. Ang diwa na inyong iningatan sa loob ng daan-daang taon. Sana'y patuloy ninyong pahalagahan. Ang kanyang mga salita ay nakarating din sa Pilipinas. At maraming Pilipino ang muling namulat sa halaga ng kanilang sariling kabihasnan. Ang itinuro ng pag-aaral ni Michael na sa loob ng ating pang-araw-araw na buhay na itinuturing nating ordinaryo ay nakatago ang isang halaga na hinahangaan ng buong mundo. Ang wikang Filipino na ating ginagamit araw-araw, ang kaugaliang magsimba, ang oras ng pag-inom ng kape, lahat ng ito ay may kasaysayan ng daan-daang taon at isang natatanging kultura sa buong mundo. Ang diwa ng bayanihan, ang paggalang sa pagkakaiba-iba, ang pagpapatuloy ng tradisyon sana'y huwag nating ituring itong mga ordinaryong bagay, kundi bilang isang mahalagang pamana na dapat nating ipasa sa hinaharap. Iyon marahil ang ating misyon sa kasalukuyan. Ang ipinaglaban ng ating mga ninuno sa loob ng daan-daang taon ay hindi isang maliit na bagay. Ito ay isang himala sa kasaysayan ng sangkatauhan na kinikilala ng mundo. At tayong mga Pilipino ang tagapagdala nito.